sa atin ang yung mga nauna nangyari. Kasi pag iyon hindi nila nilaman, hanggang doon na tayo, may itinatago ba sila doon? Di ba? Kumbaga isa rin sa panawagan. Pero Sir David, siguro ay satisfied din po kayo sa mga ginagawang hakbang ngayon ng ICI, ng Ombudsman, at siyempre yung mga ahente ng gobyerno na tumutulong para po mapanagot yung mga sangkot dito sa korupsyon. Pinigilala naman natin na may ginagawa naman sila. At sa tingin natin, sincero yung iba sa kanila, mga opisyal na gawin yung kanilang trabaho. Pero sa tingin ko, nakukulangan at napapagalan pa rin tayo sa ating mga kababayan. Maaaring pa nila ito pabilisin. Ating bukod sa pagpapabilis, palawakin at palalimin ang investigasyon. Kasi ulitin ko, ang presidente at vice-presidente natin tumanggap pareho ng campaign donation from contractors. Si President Marcos, mas klaro na yung tinanggap niyang campaign donation from one contractor, yung one contractor ng flood control sa Cebu. So dapat doon pa lang, iimbestigahan na rin siya. Sa ngayon, wala pa tayo nakikitang effort ng mga otoridad sa Mexico. Kasi yun nga para bang may kinapan pa yung mga investigasyon niya. Parang nagbibigil pa. So sa tingin natin, dapat kahit na hindi pwedeng kasuhan ang existing na presidente at vice-presidente kasi di ba sila ay impeachable official at the very least dapat pinag-uusapan or iniimbestigahan at ano ibig sabihin ng impeachable? Pwede ma-impeach? Kung ako naman yung presidente at vice-presidente ako naman ang dapat nilang gawin ilaman ang statement of assets liabilities and net worth para maliwanag saan nagagaling kanilang kayamanan, anong kanilang kayamanan at ito ay pag-aralan sa hindi. Ganyan ba dapat talagang itinaas na kayamanan nila? Baka mamaya dapat na yan sa legal. Ilan ang ititira manok? Mga politician, talagang dapat mag-investigahan yung laman yan. Pati top secrecy waiver. Ang kabila. Para alam na. Bawabanat ako. Mapabulaanan din. Kung pabubulaanan sila sa inausahan siya ni Saldico na kasama rin po, di ba? So, mag-secrecy waiver, pumirma sila para magkaalaman na Mga tiyak-tiyak transaction sa David. Siguro pag-uwi ng Sir David, baka po nag-intay kayo doon po sa mga lalakot sa proseso po sa November 30 rally. Ay po inyong mensahe, siyempre, lalo po sa ating mga ahente ng gobyerno, lalo pinakasam na po na palakikyan po talaga itong rally na inyong pinakasam. sa ating pong mga samahan sa Manila City Government, sa mga kapulisan, etc. Sana po ay maximum tolerance ang ating rally kagaya noong September 21 sa Luneta, di ba? Kasi napatunayan naman natin na kaya naman, di ba? So ito naman ay pagpapahayag ng karapatan. Dalawang karapatan na ito ay para rin sa ikabubuti ng tayo natin, di ba? Para mawakasan ng korupsyon, para magkaroon ng sapat na budget sa serbisyo publiko. Kaya sa diwang ito ay imbitahan lahat natin na lahat ng mamamayan, sa mga pamilya, kaibigan, katrabaho, kapitbahay at iba pa, November 30, sa Luneta, magkita-kita tayo, alas 9 po ng umaga ang programa, mas marami, mas masaya, para mawakasan na natin ang sistema ng mga corrupt na dinasiya sa Pilipinas. Maraming salamat po at nakita po tayo sa November 30 ang rally. Maraming salamat po, Sir Steve. Mag-imbita pa kayo, may mamamatay naman. Para kayo nag-iimbita ng kamatayan eh. Kaya pupunta ano, papala namin dyan. Hindi kami ako sa inyo gobyerno. Winford kami. Wala kami pake sa inyo. Hindi nyo man kami bigyan. Asahan na lang namin si Winford. Wakada. Hindi mga gobyerno na ganito lang ayuda. 300. Winford na lang kami. Palago namin 1,000 namin. Leche. Panagutin yung dapat managot dahil sa korupsyon, wala po dapat pinipiling posisyon. Banner eh. Lalakarin pa ako. alam ko na yung punta ko doon. Hindi na ako natatakot sa hindi pa ako madaling matapos eh. Budget ko kasi doon pagdating ko. Ang tagal ko pa naghihintay. 1 hour and 30 minutes. Kasi 9:30 sakto, tsaka siya mo. 10, hindi naman 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes, nandun na ako. Pa letter L lang yun eh.
Hindi ka naman nagmamadali. Hindi. Kasi alam ko oras niya eh. Ang bilis ko pa kumilos. Eh kung nagtitv pa ako, tsaka naghuhugas, abutan niya, magpapang-abot kami. Hindi na eh. Kasi siyempre titingin pa post. Nakain sa oras, manood. Hindi ko magakampanan yung trabaho ko. Pero sabi ng immigration, wala kang pagkasinang info tungkol dyan. Alas 7 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan. Natapos na po tayo din sa November 30 rally at may mga pinag-usapan pa nila na meron ang kaso na po yan. Iba't ibang grupo, yung lalaos po dyan, malawakan din po yan. At sana, pagkatapos po itong rally, sana managing matap yung government. Talagang dapat mapilitin, no? Makakulong na agad. At syempre kung wala raw magiging aksyon, tuloy-tuloy yung kanilang protesta. Ganun po tayo yung epekto. Baga yung kung sa taong bayan ay gano. Sa ganang oras po ng gabi, sabi niyo pa rin po, ganun pa rin si Dal, magbabalik po ang Story Outlook. Issue ba sa ang talakayan ating pakinggan? Story Outlook. Basta AM, CCMN. Yolo Pascual po, sa upuan ika, may Blemex 40 pills and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Blemex 40 capsules and blister max. Madaling din kayang ibulsa. Gawa sa natural na lapilit at tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 lagundi and capsules. Pagsalabili, Blemex. Bilang tibulan, sinalas kayo sa Blemex 40. Sumayin kasi ako ng biscuit eh, sa kape. Okay lang yun. Ang gusto ko. Yung na ano, pagka-picture-picture eh, mahirap yung kayo. Okay. Love you. Alin yung pinalit ng frame nito, tinapakot mo sa akin o, kawarin niya. Gawa rin niya yun, pero plain lang. Ito yun. Pinaano niya, nag-alok siya eh. Ngayon lang siya nakapag-alok. I-rub ko na. Hindi naman naririnig ng isa. Kailan niya nalok? Nung last Friday na ano, nung last Friday. Oo. Tinutulungan ko siya sa pag-laundry na kita niyo yung effort ko. Hindi kagad ako maalis. Sabay kami, kita niyo yun eh. So, ano ulam na naman?
kadalasan po